Bangon, kay Miss Justine Imbag mula sa Youth Sector, kay Mr. Michael Salalima, Executive Director ng NATO, kay Ms. Macris Cabreros, Presidente ng Akbayan Citizens Action Party, at higit sa lahat, maraming salamat sa silent majority. Parang hindi na masyadong silent na kayo, ha? Silent number! Sa ngayon po, meron po akong kwento para sa inyong lahat tungkol sa aking tatay. At ang eksena nitong kwento na ito ay nasa sementeryo ng aming pamilya. Isang beses, hindi ko po makakalimutan itong araw na ito. Habang nakalang pamilya sa 3 punto na nandun. Yung isa po, sa sentro ng sementeryo, malaki yan, bloke, gawa ng marble na itim. Ito po ang puntod ni Manuel Rojas, ang dating Pangulo. Nandito po ang puntod ni Lolo Jerry, na naging senador. At nandito po ang puntod ni Tito Dinggoy, na naging congressman ng Capiz. Ngayon po, habang nakaharap kami ni Dad sa 3 puntod na ito, sinabi niya sa akin, Paolo, itong 3 tao na nandito, lahat sila nasa politika. Pero Paolo, walang kahit isang bahid ng korupsyon tungkol sa kanila. At alam mo Paolo, malaking bagay ito. Malaking bagay dahil sa mundo ng politika, napakaraming tukso. Ako na nga Paolo, naranasan ko itong mga tukso na ito. Pero iniisip ko, kung hindi ko lalabanan itong mga tukso, hindi ba Paolo, bibiguin ko ang lolo ko, ang tatay ko, ang kapatid ko. Tapos lumapit siya sa akin. At sinabi niya, lumapit siya sa akin at sinabi niya, at Paolo, kung gumawa ako ng mali, hindi ba Paolo, bibiguin kita? Yung sinabi niya sa akin, may tama talaga sa akin. Naiintindihan ko po kung bakit sa loob ng 22 years sa public service, walang kahit isang bahid ng korupsyon. Ang 22 years na yan po ay napakahalaga para sa akin kasi 22 years old po ako. Ibig sabihin po, sa bawat taon na nasa public service si Maros, 1 taon yan po sa buhay ko. At sa 22 years na ito, naiintindihan ko po na may isang malaking pangako mula sa isang tatay sa kanyang anak. At ito po ang pangako na yan. Ayaw na ayaw niya na ako ay magiging anak ng magnanakaw. Na abusado, ng nanloloko, ng pumapatay ng tao. Yan po ang pangako ni Dad sa akin. Pero naiintindihan ko po na hindi lang tungkol sa akin itong pangako na ito. Tungkol din ito sa bawat isa sa inyo na nagsuporta kay Mar Rojas. Ayaw na ayaw niya na ang silent majority ay magiging supporters ng magnanakaw, ng abusado, ng karat. Kaya po, ang pangako niya sa iyo ay sa bawat galaw niya, sa bawat kilos niya sa gobyerno, kayo po, tayong lahat ay nasa isipan niya. Yan po ang mensahe ko. At ngayon po, it is my honor to introduce our guest for today. Nung sinabi sa akin na ako ang mag-introduce sa tao na ito, inisip ko, may isang quote. Ito po ang sinabi ni Ninoy Aquino sa funeral ni Jerry Rojas. Ito po si Ninoy Aquino, ang salita niya. Long time ago, a poet read, and I quote, God, give us a man a time like this demands. Strong mind, great heart, true faith, and ready hands.
A man whom the lust of office does not kill. A man whom the spoils of office cannot buy. A man who possesses a principle and a will. A man who will not lie. Dear God, if you really love and care for the Filipino people, give us another Jerry. At ngayon po, sabihin ko po sa inyo, kilala ko itong another Jerry na ito. Siya po ay isang statesman. Siya po ay isang gentleman.